Okay. Para sa pulis ko lang ang ating gawain. Nice ko ulit na ito. I love you.
Salamat o Diyos sa gabi nito, Panginoon. Kami pinagkakit po, Panginoon, ng mga timalangin. Ibigin na namin mga kailangan o Diyos. Sapagkat kami walang magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat o Diyos sa pagkakataon, pagkatipon na masampakan namin o Diyos sa gabi nito. Lord, panalangin, magtawad o Diyos sa aming pagkulang, tawag o Diyos na nagawa o Diyos, inisip po Panginoon na aming puso't isipan, ang maging karapat dapat, sigatin ang pananalangin o Diyos. Lord, ituloy na patubayan o Diyos sa aming gawain sa gabi nito, mula o Diyos sa tagapangunang gawain, ang Panginoon sa bawat isang Panginoon na naparito kung makilig na yung salita, na yung Panginoon ay pagpalan lang yung salita sa gawin nito, Diyos. Lord, sa iyong gagamitin, Panginoon, ang mga marali ka po, Diyos, ang umabay, gagamitin po sa Diyos, mga instrumento upang ay bahagi yung salita sa gawin nito, Panginoon. Lord, sa mga instrumentalist, Panginoon, ikaw po patuloy na umabay, upang maayos ang mag-aawit na sa iyo, Panginoon, sa gabi. Lord, sa mga kapatid namin, O Diyos, na wala pa sa handa ng pananambahan, ikaw po rin ang ingat sa bawat isa, makadamo sa iyong bahay sa bahay. Sa iyo, Lord, ang lahat ng pagpulit pa, salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo namin, Diyos. God bless you, Brother Paul. Maraming makakaupong bawat isa. Magandang gabi sa mga kasasama na Panginoon sa Kristo. Magandang gabi po. Amen. At palayan ng bawat isa. At muli tayong nagkatipon na gaganap ng ganitong gawain na muli tayong padalangin sa ating Panginoon. Amen. At bago tayo dumako sa pagbabalik testimony o pag-testimony sa ating Panginoon, tayo muna ay aawit ng masayang awit. Amen. So, page 51 natin mga songbook. Glory to His name. Down at the cross for my Savior. Amen.
bahagi ng ating gawain, ang pagtestimony sa ating Panginoon. Kung mayroon mo na nais kong tawagin. At kung wala naman po ay patuloy ng ating gawain. Kaya inanyan po muli ang bawat isa na tayo tumayo. Amen. Waiting natin. Change my heart, O God.
banal ng pangalan. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya sa amin at awa at amag na patuloy na ipinagyagawa ko, Lord Jesus. Mapatin mo muli, O God, ang aming mga sarili, umawat kasi sa amin sa pananalangin sa gabi ito, at sa aming pag-ulay-ulay mga salita ay maging kalakasan ng aming kaluluwa at maging katitibay ng aming mga pananampalataya. Lord God, sa gabi ito, wala kaming inaasahan, wala kaming mga sinasampalatayanan, kundi ikaw lamang. Kasi kami nagbabalik ng papuri at kataas-taasang pagsamba sa gabi ito in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. At bago maumpisa, tayo magbukas na natin mga Bible. Dito sa Book of Joshua, chapter 2. So verse 9. Hanggang sa And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you, when he came out of Egypt, and what he did unto the two kings of the Amorites, that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, he is God in heaven above, and in earth beneath. And now therefore, I pray you swear unto me by the Lord, since I have showed you kindness, that you will also show kindness unto my father's house, and give me a true token, and that you will save alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Yan ang salita ng Panginoon sa gabi ito, at wala na tumawasan. Salamat muli mga kapatid sa aking Panginoon Jesucristo sa galingan ng karamdaman muli, at Diyos ay patuloy na nagbibigay ng galingan at kalakasan sa mga karamdaman. So, nakaraan sa sobrang init siguro, sumakit naman lang yung ulo ko, at dahil sa init. So, pero ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay ng kagalingan at kalakasan. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. At sa gabi ito mga kapatid, tayo nadako sa salita ng ating Panginoon. Dahil ito yung gabi ng pananalangin, tayo may mga papanalangin. No? Na ang bawat isa sa atin ay hindi mawawalan ng ipapanalangin, kasi yan ang ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na propeta na pinaka mabisa na sandata para sa bawat mananampalataya. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi na gawang biro ang mga kasamaan. Although sinabi na ng Bible yan at hindi na tayo kinakabahan o parang nabibigla, dahil yan ay mangyayari na talaga sa ating hiling panahon. Dahil nasa uling panahon na tayo. So, ang kailangan talaga natin, sabi ng mahal ng propeta, ay manalangin. So, kaya tayo may panalangin gabi-gabi. Kasi ang panalangin ng banal, sabi ng Revelation, yan ay, sabi ko nga sa inyo lagi, na mabangong samyo sa ating Panginoon. Although, ang Diyos ay minsan ang pangamoy niyan ay stink. Kasi ibig sabihin mabaho sa pangamoy. Kung ang isang tao ay hindi mananampalataya, wicked ka,
meron kang abomination, sabi ng Bible, ang panalangin ng isang tao na ganyan ay mabaho sa pangamoy ng Panginoon. Pero sa mga banal, sabi ng Scripture, yan ay sacrifice mo, no? Nandun sa vessel ng Panginoon, mabango yan sa Kanya. Kasi noong unang panahon, sa panahon ng Old Testament kila Moses, paraan ng sacrifices, ng offering, thanksgiving, isa pamamagitan ng insenso. Pero pagdating sa New Testament, tinapos na ni Jesus Christ yun, di ba? Dahil ang hain ngayon ay hindi na yung paghahain na katulad ng Old Testament, kundi ang hain ay katawan. Sabi nga ng Bible, sabi ni Scripture, ang Diyos ay naghanda ng katawan. So hindi templo na literal na building, kundi ang Diyos ay nagtayo o gumawa ng templo na kanyang pananahanan, at hindi ito ginawa ng kamay ng mga tao, kundi ito ginawa ng kamay ng Diyos mismo. Kasi ng pattern, ito pa lamang sa eternity. Sa pasimula pa lamang mga kapatid, ang ginawa ng Diyos hindi building, hindi sementado, kundi ang ginawa ng Diyos na kanyang tatahanan ay katawan. Kaya pagka dating ng pag-agaw, hindi kukunin yung building, kundi yung katawan, kasi yan ang templo ng Panginoon. No? Ito ang templo ng ating Panginoon, at inilagay dito yung kanyang trono. Depende lang na lang sa iyong pauupuin sa iyong puso. Kasi ikaw may kapangyarihan magpaupo diyan, sabi ng mahal na propeta. Sabi ko sa inyo lagi, sabi ng mahal na propeta ay ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Diba? Isang kumpas niya lang, sabi niya, isang kumpas niya lang, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon at hindi siya naipako sa krus. Pero sabi ni Brother Branham, pero ang Diyos, pwede mo siya tanggalan ng kapangyarihan sa iyong kagustuhan. Kaya nga ang mensahe ng propeta, hindi lang dalawang kalooban ang meron. Hindi lang perfect will, hindi lang permissive will, kundi meron pang isang will. Hindi si Kuya will. Kundi, self-will. Kalooban mo. At nahuhulog yun sa permissive will. Sabi ng mahal na propeta. No? Kasi kalooban mo yun eh. At nahulog na yun sa hindi perfect will. Naintindihan ba natin mga kapatid? Nagbabasahin ng mensahe, dyan yan. Self-will. Kaya nga, kung babasahin yung Bible, sabi niya sa Bible, Hebrews chapter 4 verse 12, hindi tumatagos talaga yung salita. Although yung salita ng Panginoon, hanggang sa kasukusuan ng mga joints natin ay pumapasok yan. Pero may dividing asunder pa rin. Yun yung self-will mo. Kaya hindi pumapasok. Hanggang espiritu lamang, yung salita ng Panginoon hindi nagpe-penetrate sa kaluluwa. Dahil doon sa kaluluwa na yun, ay isang mananampalataya, malinaw yan. Diyan nilagay ng Diyos ang kanyang binhi, ang kanyang bahagi. Kaya yung may bahagi mga kapatid, simula pa lamang doon sa eternity, doon sa eternidad, sabi niya dyan, ng mahal ng propeta, doon ka na nag-umpisa, doon ka nang galing eh, nilagyan ka na doon. Ang problema lamang, nilagay na tayo sa ibabaw ng lupa, dito ka na nag-take effect, kasi hindi ka naman mananatili sa pagiging spirito, kailangan maging living soul ka ngayon. At doon nagkaroon ng kasalanan o nakula-pula ng kasalanan yung living soul na yon. Amen. Sabi ko nga sa inyo, yung sinabi ni Prophet, di ba, sabi ko na sa inyo yan? Ha? Di ba? Ulitin ko ulit. Ano tawag doon? Sabi ng asawa ni Barbara na may little hickey. Ha? Little hickey. Yung bilog na bilog. Kasi gano'n lang, ang eternity walang katapusan, tama ba? Like a ring. That is eternity. That is infinity. Walang tawag doon, katapusan. Ang problema, nung nilagay na yung kaluluwa,
na naging living soul sa ibabaw ng lupa. No? Doon nagkaroon ng kasalanan. Tama, di ba? Amen. Kasi pagdating sa nung eternity pa tayo mga kapatid, sabi ng mahal na propeta, hindi ka magkakaroon ng kasalanan doon. Problema, nung nandito na sa lupa, kasi itong katawang lupa, hindi sa lupa, dito sa alabok, hindi doon. Pero yung soul mo, na parte ng Panginoon, na bahagi ng Panginoon, that is eternity. Wala hanggan yan, wala kang pasimula, wala kang hangganan. Kaya ka lang tayo nagkaroon ng pasimula at hangganan nung nilagay tayo sa ibabaw ng lupa. Yan. Kaya pagdating dyan, nagkaroon ng little yiki. Ang problema, nung na-sold out, na-ipagbili dahil sa slothfulness, kapabayaan ni Adan, ang kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa, dominion, no? Ibig sabihin kapamahalaan, ibinigay kay Adan yan eh. Kaya mapabasa nyo sa Genesis, sino nagbigay ng mga pangalan ng hayop? Si Adan. Kasi binigay sa kanya ng Panginoon. Ang problema, sa kapabayaan ni Adan, yan, nagkaroon ng ganyan. Hindi na makatawid yung guhit ngayon doon. Dahil hindi kaya ni Adan na tubusin ang kanyang sarili. Hanggang sa panahon natin, hindi natin kayang tubusin ang ating mga sarili sa kasalanan. Kaya ang Diyos, mga kapatid, siya mismo yung bumaba, sabi ng Bible at ng mensahe, na siya yung magdudugtong muli ng little hiki na yan. Para wala nang ang tawag dyan yung butas. Yung ginawa kasi ni Satanas, nilagyan niya ng gano'n eh, binutasan. Kaya imbis na yung ring na yung dire-diretso sana, nabutasan ni Satanas sa kapabayaan ng unang nilikha ng Panginoon. Pero, sabi nga ng Bible, nahulog sa unang Adan, pero dun sa pangalawang Adan, kasi dun sa unang Adan, kamatayan yan eh. Lahat namatay. Lahat ng nilikha ng Diyos na lahat ng naging tao ay nagkaroon ng kamatayan, pati mananampalataya. Pero sabi ni San Pablo, pero yung pangalawang Adan, yun yung buhay. Amen. Doon naman yung buhay. Kaya sabi ng scripture, sabi ni Jesus Christ, lahat ng sumampalataya kay Jesucristo, galing sa kamatayan, ngayon ay nalipat saan? Sa buhay. Amen. Kasi tayo mga mananampalataya, especially ang anak ng Diyos, wala tayong kamatayan. Ang termino kasing kamatayan ay sa termino lamang ng tao. Tama? Tama ba mga kapatid? Ang termino kasi ng Diyos sa patay ay tulog. Bakit ka mo? Si Lazarus kasi ginising niya eh. Amen. So natutulog. Kaya kung mamatay man tayo, hindi pa dumadating rapture, mga kapatid, ang pag-agaw, namatay ang isa sa atin, natutulog lang yan. Lahat ng kapatid natin na nasa cemetery, mga kapatid na mananampalataya, lahat yan tulog. Bakit? Gigisingin kasi ng Diyos eh. Yan ang termino ng Panginoon, magkaiba. Sa atin kasi, ibig sabihin ng kamatayan, hindi na babalik sa atin. Kaya patay nga, wala nang buhay eh. Pero sa Diyos, natutulog lang. Kasi nagbigay ang Diyos ng example, si Lazarus ay binuhay niya sa pagkakatulog. So, yan ang salita ng Panginoon, mga kapatid, na ibinigay sa atin. At hindi yan magbabago. So, sa gabi ito, pananampalataya ni Rahab. So, dito sa binasa natin, mga kapatid, kung babasahin niyo yan, ay hindi na ito si Moses, kundi si Joshua na. Siya naman nagpadala ng spy para, alam natin ito, di ba? Nadaanan natin ito dati, na ang Jericho ay kukubkubin o dadaanan. Kailangan talunin. So, nagpadala si Joshua ng dalawang spy para tiktikan ang Jericho kung anong nasa loob. At kung babasahin natin yung mga kapatid, ang tumanggap sa spy ay hindi mananampalataya. Nakita niyo mga kapatid? Ang tumanggap sa spy
hindi lang mananampalataya, kundi ang tumanggap mga kapatid ay isang patuto, prostitute, harlot. So alam natin ang ibig sabihin ng harlot, iba't ibang lalaki ang kinakasama. At kung mapapansin niyo dito mga kapatid, bago pa lusubin ng Jericho, may balita na yung lulusob sa kanila ay hindi ordinaryong bayan. Dahil ang lulusob sa kanila ay sinasamahan ng Panginoon. Kaya mapapansin natin na sa binasa natin, natakot na sila, wala pa yung lulusob. Bakit? Dahil sa word of mouth lang, sa kwento pa lamang mga kapatid, yung dadaan sa kanila o yung lulusob sa kanila ay sinasamahan ng Diyos. Kaya sabi dito ni Rahab, I know that the Lord. So nakita niyo mga kapatid, ang sabi ni Rahab doon sa inutusan, alam ko ang iyong Panginoon. Kaya sabi niya, that your terror is fallen upon us and that all the inhabitants of the land faint because of you. So nakita niyo mga kapatid, balita pa lang na dumating sa bayan ng Jericho nang ilabot na sila, sabi niya, at ang lahat na nananahan sa lupa ay nauupos. Balita pa lang, nauupos na yung bayan dahil sa takot sa Panginoon ng bayan ng Israel. So nakita niyo mga kapatid, kapag sinasamahan ng Diyos ang isang bayan, sabi nga ng mga propeta, pag sinasamahan ka ng Panginoon mga kapatid, ang mga nakapalibot sa iyo, kahit hindi mananampalataya, ay matatakot sa iyo. Bakit? Nakikita kasi nila ang glory ng Panginoon sa iyo. Nakita nila yan, na sinasamahan ka. Sabi niya, for we have heard how the Lord dried up the water. So narinig na yung kasama nilang Diyos ay nagpatuyo ng dagat. Paglabas nila sa Ehipto, at yung mga Amorites na hari, dalawa, si Og at si Sihon, ay na-destroy, nawasak. At sabi niya, as soon, pagkabalita, sabi niya ganon, nakita niyo, nang lumo sila, pati yung kanilang puso ay natunaw. Hindi literal na tunaw. Ibig sabihin, sa sobrang takot. Kasi inuubos lahat ng daanan ng Israel. Inuubos nila, kung babasahin natin ng Bible, inuubos. Sa akin. Kasi inuutos ng Panginoon eh. Sa akin nga. At sabi niya dito, wala na kami, sabi niya, walang diwa na naiwan sa kanino mang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa, sa ibaba. So ang nagpapatotoo ay hindi mananampalataya, ang nagpapatotoo ay isang patuto. So nakita niyo mga kapatid, ang isang hindi mananampalataya, sabi ko nga sa inyo, kapag nasa inyo ang Diyos, ang magpapatotoo na nasa inyo ang Diyos ay hindi mananampalataya. Kasi kapag magkakasama tayo dito, alam naman natin tayo mananampalataya. Hindi ko na pwedeng sabihin sa inyo na ikaw hindi ka believer. Pero pa siya tayo nandito sa church. Pero ang magpapatunay talaga na ikaw ay isang mananampalataya, ang hindi mananampalataya. Bakit? Nakikita kasi sa iyo ang pagiging Kristiyano. Pero kapag hindi sila nagpapatuto sa iyo, at ang sinabi pa, wala naman yan, hindi naman totoo yung sinisimbahan yan eh. Sabi ni Prophet, pag nagbabasa kayo ng mensahe, hawakan mo na daw yung altar, manalangin ka na at umiyak ka na sa Panginoon kasi hindi nagmamanifest ang Panginoon sa buhay mo. Habulin mo daw yan sa trono ng Panginoon. Kasi hindi nakikita ang Panginoon sa iyo. Pero kapag ang Diyos ay nasa iyo, ang makikita ng unbeliever, ikaw ay tunay na believer, sila magte-testify. Hindi mo na kailangan na sabihin na, believer ko. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Sabi nga ng mahal ng propeta, sabi niya, kumilos ka, na katulad na isang mananampalataya. Magsalita ka, ng pagiging isang Kristiyano. Kaya sabi ng mahal ng propeta, mabuhay ka, na parang ang Diyos ay darating pang matagal. Nabasa niyo ba yan? Di ba? Sabi niya, mabuhay ka na parang ang Diyos ay darating pang matagal.
O darating pa siyang, matagal pa siyang darating. Pero sabi niya, maglingkod ka sa Panginoon na parang ang Diyos ay darating na ngayon. Amen. Maging normal ka lang sa buhay. Sabi niya, kung magtatanim ka lang ng crops mo, ng potatoes mo dyan, sabi niya. Pero mag-serve ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon na parang ngayon siya darating. Kasi ang panahon, sabi na San Pablo, di ba? Lagi ko sa inyo sinasabi, redeeming the time. Bakit? Dahil ang panahon ay nalalapit na. Days are evil. So nakita natin mga kapatid, wala lahat ng mabuti ngayon, ginagawang masama at yung masama, ginagawang mabuti. Kaya nagiging normal na lahat ng bagay. Kaya hindi na, sabi ng mahal na propeta, hindi na mahihirapan si Satanas na mag-convert ng kanyang kapanalig. Bakit? Naging normal na sa tao kasi ang lahat ng bagay. Sinabi naman ng Bible yan, darating ang sa Old Testament mga sinabi. Lahat ng, sabi niya, yung mga masasama ay sasabihin mga mabubuti na. Sinabi yan. Sa Old Testament pa sinabi yan. Ano ng panahon natin yan? So, sabi niya dito, sabi niya, wala na kaming lakas. At nung narinig ni Rahab ang mga bagay nito, ang kausap niya pa lang, hindi si Joshua, ang kausap niya lang ay messenger. So nakita niyo mga kapatid, saan siya papila? Sa messenger, hindi kay Joshua. Hindi sa Panginoon, sa messenger. At ang sabi niya, therefore I pray you swear unto me by the Lord. So sabi niya, isinasamo ko sa inyo, kanino susumpa? Si Rahab, doon sa messenger, sabi niya, sumumpa kayo sa akin. Ang susumpa yung mga messenger doon kay Rahab, anong gagamitin? Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Na kung paano ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang, at bibigyan niyo ako ng tunay na tanda. So nakita niyo, ang gusto ni Rahab ay mailigtas ang kanyang sambahayan. Hindi lamang yung kanyang sarili, kundi ang kanyang sambahayan. Sumumpa ka, sabi niya gano'n, bakit ka mo? Dahil nabalitaan pa lang nila na ang bayang Israel ay sinasamahan ng Diyos. Amen. Hindi yung kanyang sarili. So sabi ng mahal na propeta, sabi ko nga sa inyo, ang eternal life is living for others. Ang patunay na may eternal life ka, sabi ni prophet, ay nabubuhay ka, hindi lamang sa iyong sarili. Nabubuhay ka na may pati yung kasama mo na mananampalataya. Bakit? Nagsishare ka ng Word of God. Sa hindi mananampalataya, nagsishare ka rin ng Word of God sa mga mananampalataya. Yung mga efforts mo pagpunta sa church, yung pag-aambag mo sa church, sabi ni Brother Branham, Acts chapter 2, di ba? They have things in common. Ganyan ang mga apostol, mga kapatid. Kaya sabi nung kausap ni Brother Branham, ang mga mali na ginawa ng mga apostol ay pinagbebenta nila ang properties nila. Pinagbebenta nila ang bahay nila. Sabi ni Brother Branham, diyan ka nagkamali. Bakit ka mo? Kapag hindi nila binenta ang kanilang mga bahay at mga properties, hindi ma-spread out ang gospel. Sabi niya gano'n. Bakit mananatili sila sa bahay kapag hindi sila pinersecute? Hindi mag-spread out ang gospel, hindi may ipapangaral ang gospel, at hindi tayo madadatnan ng gospel. Kaya sabi ni Brother Branham, yun ang pinakamagandang ginawa nila San Pablo, nila San Pedro, nila Philip. Bakit kamo? Dahil na-persecute na sila, may mga bahay sila, may mga property sila. Kaya pag nanatili sila doon, mamamatay sila. Paano yung gospel? Di ba? Kaya kailangan may benta, sabi ni Prophet, ang mga properties, mga bahay, at magsilayasan sila, pumunta sila kung saan sila pupunta. Dahil yun ang gagamitin ng Panginoon para i-share ang gospel. Yan ang sinabi ng Panginoon, di ba? Ipangaral ninyo ang gospel na ito, ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya sabi sa Acts chapter 2, hanggang sa kadulog-duluhan ng mundo, dadat na ng salita ng Panginoon. Ang problema lamang doon sa tatanggap. Patas ang Panginoon, mga kapatid. Fair, sabi ng mahal na propeta. Hindi pwedeng singilin sa Panginoon na hindi nakarating ang gospel sa akin. Kasi kahit hanggang sa Mangyan, may transistor radio na may mga programa sa radyo na gospel ang pinag-uusapan. So anong dahilan ng tao para hindi madatnan? Although may mga part, sabi ni Brother Branham,
ng dito sa mundong ito na hindi madadatnan. At yan ang makakapasok sa millennium para mag-repopulate ulit. May mga ganyan. Dahil yan ang dadayain naman ni Satanas para lumaban naman sa anak ng Panginoon. Kasi tayo, hindi na tayo madadaya mga kapatid pagdating ng millennium. Huwag kayong maniwala doon na pagdating ng millennium, meron na namang madadaya sa anak ng Diyos. Anak ka na ng Diyos, bakit ka pa madadaya? Naghahani mo na nga kayo ng Panginoon eh. Tapos na, ang gospel mga kapatid, ipapangaral lamang dito sa ibabaw ng lupa. Pagdating sa millennium, wala nang pangangaral ng gospel. Kundi tayo ay magre-rejoice na sa gospel na ito. Yan ang sabi ng mga propeta. I-rejoice mo na lang to. Matutuwa ka na kasi kasama tayo sa millennium. Saan paano ka madadaya? Hindi na ganito ang iyong katawan. Walang pandaray sa katawan na yun. Bakit yung katawan na yun? Galing dun sa eternity. Bumalik ka lamang dun sa kinalalagyan mo dati. Hindi ito talagang tunay nating katawan mga kapatid na every time na pupunta sa church or sa anong gagawin natin may kapaguran. At hindi ka na rin gagawa ng bahay doon. Ibang tao yung gagawa ng bahay doon. Tama ba mga kapatid, Isaiah 65, may magagawa ng bahay, pero hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung magtatanim para kumain ka at yung iba naman yung makakain din. Hindi ikaw yun. Bakit? Hindi na gano'n kasi yung katawan mo. Ligtas ka na eh. Kasi gusto ng katawan na gano'n, mga kapatid. Hindi ka naman problema na kakain. Pagkakain natin, di ba gano'n sa atin, ano bang ulam ngayon, ano namang ulam bukas, hindi. Yung katawan na yun, hindi ka naman problema ng mga ganong bagay. Bakit? Galing kasi sa eternity yun, bumalik ka lang. So, sabi ng Bible, bigyan mo ako ng token, ng tanda. At sabi niya, at inyong ililigtas ng buhay ng aking ama. At ang aking ina, so nakita yung concern ni Rahab, hindi lamang kanya sarili, kanyang ama, ina, mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat. So, nakita niyo pagkatatakas, pati yung tinatangkilik, mahirap mo yan eh, lalo pag nasusunog. Yung mga adrenaline rush ng mga tao, pati yung washing machine na hindi mo kayang buhatin, rep hindi mo kayang buhatin, na ibubuhat. Pero ito, nakita niyo, hindi lamang taong ililigtas, kundi sabi niya, and all that they have. So nakita nyo, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Bakit? Sa pakinig pa lamang na ang Diyos ay makapangyarihan. At sabi niya dito, pero may deal, may agreement. Ang sabi ng mga spy, and the man answered her, our life for yours. If you utter not this our business, and it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee. Amen. So nakita niyo, huwag mong sasabihin. Kaya mapapansin natin na hindi niya sinabi talaga na may nagtanong, di ba? Nakita niyo mga kapatid, karoon pa nga siya ng pagsisinungaling eh. Tama ba? Alam nung mga uhuli doon sa spy, sa mga messenger na yon, na talagang pumunta doon. Pero sabi ni Rahab, ay, wala na, nakalis na. Pero nandun pa pala. So, habulin nyo kasi mahabol nyo pa naman eh. Siyempre, naniwala naman kay Rahab. Nahabol naman. Pero si Rahab marunong. Nagbigay ng instruction yung messenger, nagbigay din ng instruction yung harlot. Pareha sila nakinig sa kanilang instruction. Tama ba kung babasahin yan? At hindi nahuli yung spy. At sabi ni spy kay Joshua, totoo na ibinigay na sa atin. Bakit? Ang kanilang mga puso ay nanlumo, na parang natunaw, sabi niya, at ang kanilang mga lakas ay naubos dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya mababasa natin yan dyan sa Joshua chapter 6 verse 23 hanggang 25. Mababasa dyan ang resulta. At ang harlot, at mapapansin niyo mga kapatid, kung manonood kayo sa internet, mga harlot na yan, nasa pader ng Walled City kasi ito. Usually, ganun talaga yung kanilang tahanan. At maraming alam ang mga harlot. Kasi iba-ibang chismis ang naririnig. Iba-ibang lalaki ang pupunta at sila rin ang kinukuha na ng impormasyon ng mga otoridad. Kung sino man mga
stranger dyan. Ganyan ang haglot. Kaya maraming alam si Rahab. At nung napakinggan niya ang mga bagay nito, sabi niya, totoo na ang Diyos ay nasa inyo. At ang sabi ni Rahab, mga kapatid, hindi lamang totoo na nasa inyo ang Diyos. Sabi niya, totoo na ibinigay na ng Diyos itong city sa inyo. Hindi pa niluluso, pero ibinigay na. Hindi ka pa nagkakasala, mga kapatid. Gagawa ka pa lang ng mistakes, tapos nasa krus ng Kalbaryo. Tama ba? Tapos na. Sabi niya, tinapos na ni Jesus Christ lahat ng kasalanan. Ha? Doon sa krus ng Kalbaryo. Tinapos na niya. Pati yung mga karamdaman niya, tinapos niya na doon. Ang pangahawakan lang natin, pananampalataya. Doon sa finished work na yun. Sabi ng prophet. Kaya sabi niya dito, now, sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11, andito yan. At yan ay sinaysay sa, sabi ng ating mahal na propeta sa chapter 11, this is the hall of fame ng mga mananampalataya ng una. Na sabi ng Bible, sabi ni San Pablo na magiging example natin bilang admonition natin, kalakasan, sa ikaititibay, kaya naisulat itong mga bagay na ito. At sabi ng Hebrews chapter 11 verse 31, 30-31, sabi niya, sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Sa pananampalataya hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tiktik. So nakita niyo, mga kapatid, dahil sa pananampalataya, hindi nawasak, hindi napahamak si Rahab at ang kanyang mga kasambahay. Nakita niyo, mga kapatid, sa pananampalataya pa lang, sa pakikinig, saan ba nakukuha ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yung napakinggan ni Rahab, mga kapatid, doon sa mga bali-balita, ay yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bayan ng Israel. Now, sabi niya, perish not with them that believe not. So nakita nyo kung gaano kahalaga ang paniniwala, ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Alam ni Rahab na yung dadaan sa kanila ay hindi sila mananalo. Kasi hindi pa nga lumulusob, talo na sila. At tinanggap na nila ang pagkatalo. Alam niya eh. Kaya nagkaroon ng idea si Joshua dun sa tiniktikan nila. Kaya sabi nung dalawang spy, Joshua, sabi niya gano'n, totoo na ang Diyos ay nasa atin. Bakit? Yung tiniktikan namin, sinasabi nila na mapapasa sa atin sila. At sabi niya, perish not with them that believe not when she had received. So nakita nyo, kailangan mo palang i-receive o tanggapin ang messenger. Hindi lamang doon sa kanyang sinasabi, kundi yung messenger mismo, tanggapin mo rin. At ano ginawa ni Rahab? Hindi lamang niya ni-receive ang salita at hindi niya pinapasok, kundi yung messenger, mga kapatid, tinanggap niya yung salita, pati yung messenger, pinapasok niya sa bahay niya. At inasikaso niya at tinanggap niya. At protektahan niya yung messenger na yon para hindi mahuli. Nakita niyo, mga kapatid, nagkaroon siya ng respeto doon sa mga messenger na yun. At sa kahuli-hulihan, di ba? At sa mga kasunod na mga pangyayari, napangasawa pa ni Rahab yung isa doon. Pala, general pala siya. Di ba? Si Salmon. Na yun pala yung magiging lineage ni Jesus Christ. So nakita niyo si Salmon, na kinuha niya, kaya sabi ni San Pablo, hindi baga ang Diyos ay Diyos ng Hudyo? Hindi baga pati ng Hintil? Nakita niyo, mga kapatid, Israelites, bawal yun eh. Hindi yung kalahi. Parang doble kaso niya eh. Bakit? Hindi na kalahi.
tapos yung kinuha niya pangasawa ay patutok. Bawal yun. Pero ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Amen. Kaya kung babasahin yung Leviticus, from unclean thing, doon lalabas ang isang malinis na bagay. From unclean thing. Marumi tayo eh. Pero nilabas tayo sa karumihan, ginawa tayong malinis ng Panginoon. Now, sabi niya dito, so nakita niyo mga kapatid, dahil sa pananampalataya, nakalabas sa Rehab na hindi siya napahamak. Hindi lamang siya, kundi pati ang kanyang sambahayan, pero kailangan mong i-receive, tanggapin din yung messenger. So, sabi, di ba yung, sabi ko nga sa inyo, yung messenger, o yung mga sa Shopee, mga TikTok na yan, hindi pwedeng sabihin na pangit mo, hindi ko tatanggapin yung i-deliver mo sa akin kasi gusto ko gwapo yung i-deliver mo. Wala kang pakialam doon at wala kang magagawa. Siya ang delivery niyan eh. Kaya tatanggapin mo, bakit? Dala-dala niya kasi yung parcel mo. Hindi pwedeng tanggihan yung delivery rider. Maghanap ka ng, gusto ko si Piolo Pascual. Hindi na magdi-deliver yun sa'yo. Kahit pangit yung magdi-deliver sa'yo mga kapatid. Ha? Wala kang pakialam doon sa magdi-deliver. Dahil ang mahalaga yung i-deliver sa'yo. Kung sa atin lang sa literal na pag-iisip, hindi natin tatanggapin si Jesus Christ eh. Magiging katulad tayo sa panahon nila Pedro na hindi natin tatanggapin si Jesus Christ. Bakit kamo? Sabi pa sa Isaiah, walang kagandahan kang makikita kay Jesus. So paano mo siya tatanggapin? Hindi mo siya tatanggapin. Walang kagandahan eh. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, kailangan mo tanggapin yung messenger at yung message ng messenger. Kaya kailangan mo tanggapin si Yesu Cristo, pati yung kanyang mensahe. Tanggapin mo rin si Barban na mas prophet, pati yung kanyang mensahe sa huling kapanahunan. Tanggapin mo rin yung mensahe ng pastor, yung pastor natin, pati yung pastor natin, tatanggapin mo yan. Bakit? Yan ang messenger. Yan, malinaw sa sinabi ni Barban yan. Pag hindi mo tanggap yung pastor mo, hindi mo rin tanggap yung mensahe niya. Ganun yan. Kasi kailangan mo tanggapin si Jesus. Ha? Hindi lamang yung message niya. Gusto ko si Jesus lang, huwag yung mensahe niya. Hindi pwede. Bakit? Nasabi ng Bible at ng mensahe, yung messenger at yung message niya ay isa lang. Amen. Ha? Yung word mga kapatid, sabi ng mahal na propeta, ikaw at yung word ay iisa lang yan. Bakit? Na ibinigay kasi ng Panginoon yung word sa iyo. Kaya dinadamit mo yung word. Ang nakikita ng mga tao yun, ay hindi ikaw. Yung word. Mahaba ang damit mo. Versikulo yun eh. Ang sabi ni San Pablo, living epistle. You are the living epistle. So nakikita nila, hindi ikaw yung Panginoon. Kaya ang sasabihin ng mga unbeliever, ha? Akala nyo joke lang yan? Ha? Sanang parang ka, sanang vista, yung mga, baka lumagpas ka sa langit, gano'n. Hindi ba naapektuhan na doon? Hindi. Tinetestify nila, ha? Na anak ka talaga ng Diyos. Silang tetestify sa inyo yan. Iba yung pumapasok sa isip. Diba yung niyasa hindi na maglilingkod sa Panginoon. Hindi, balik yun. Pinapatunayan nila na anak ka talaga ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, nung nagtatrabaho pa ako anak ka na, ayos parang anak na yung Diyos Hindi na ako umiimig. Hindi ko pa maintindihan nun Parang sabi ko, parang luloko yata ako. Pero habang nagbabasa ako ng mensahe ng Bible, sabi niya pala, sabi ni Barban na pinapatunayan pala nila na anak ka ng Diyos sa pamamagitan nila. Nakita yung sumusunod na kay San Pablo, sa kay, kung di ako nagkakamali, kay Silas o kay Bernabe yun. Ito ang mga lingkod ng Panginoon. Di ba pinapatunayan? Pero may demonyo. Pero pinapatunayan kasi alam ng demonyo kung anak ka ng Panginoon, hindi. Di ba? Alam niya. Alam niya. Yung Diyos nga, alam niya Alam niya nga na iisa yan Kasi galing siya doon Nakita sila. Ang problema, nung pagdating sa lupa, iba na yung kunento ni Satanas. Kasi nga, to begin with, sabi ng Bible, mandarahay si Satanas. Sabi ng Bible, alam ni Satanas, alam ni Lucifer, na isa lang talaga yung Diyos. Pero pagdating sa lupa, ginawa niyang tatlo.
Kwento niya iba eh. Bakit mandaraya kasi siya eh. So, ang dami na paniwala. Pagdating sa Judgment Day, ano sasabihin mo ng paniwala sa tatlo? Sisingilin mo si Satan, sasabihin mo kay Satan na, Lucifer, bakit sinabi mong tatlo? Naniwala ka naman. Di ba? Hindi mo siya pwedeng habulin. Bakit? Alam niya yun eh. Naniwala ka naman sa kwento niya. Kaya ang liwaliwanag ng sinabi ng Bible na si Satan ay deceiver. Na-deceive ka ngayon. Pagdating doon, sisingilin mo siya na, bakit yan ang tinuro mo? Ito, ano, sabi nga ni Barbanam eh, sa kanyang mensahe, kapag nasa trouble ka, nasa trouble ka na ngayon kasi ang paniniwala mo, mali na. Tatawanan ka pala ni Satanas. Tatawanan ka talaga. Sabi niya. Kaya maraming pinagtatawanan si Satanas ngayon ang naloko niya sa paniniwala eh. May magagawa ka ba dyan? Diba? Meron pa naman mag-share. Paano kung hindi mo na maabot? Wala na. Diba? Kaya sabi ng mahal na propeta dito, so basahin muna natin bago sa message prophet. Sa James chapter 2. So, nangusap si James. So, mapapansin natin yan na si James, mga kapatid, kung paano si San Pablo ay nangungusit ng pananampalataya, si James naman ay ang tinindigan niya ay magawa. Tama, di ba? Kaya sabi ni Barban na, paano mapapatunayan na ikaw ay may pananampalataya? Paano mapapatunayan? Sabi ni Barban na, para mapatunayan na may pananampalataya ka, may kalakip na gawa yan. Hindi pwedeng sabihin mo na meron akong pananampalataya na nasa church ako. Eh wala ka naman, nasa bahay ka naman. Kaya kailangan pumunta sa church. Yun ang magpapatunay na may pananampalataya ka, sabi ni Prophet. Yung nasa church ka. Kasi hindi na panahon ngayon ni Martin Luther na sa mapalataya ka lang sa Panginoon ay yun na, okay na yun. Tapos na yun. Kahit gano'ng pag-gagawin, mabaril nga sila John Calvin ng araw, sila Zwingli, sila John Knox. Kahit sa church history niya titingnan, may mga baril sila. Kapag sinabing draw, magpatay sila, babarilin niya. Pag hindi ka nakikinig, babarilin ka niyan. Pero ligtas sila. Bakit yun ang mensahe kasi na inilatag sa kanila? The just shall live by faith. Pero ngayon, hindi na ganun ang mensahe ngayon. Kasi kung mapapansin nyo sa history, mga kapatid, si Martin Luther, napakatapang na mensahero niyan at magsalita. Matalas, matalim. Pero hindi niya natakasan, mga kapatid, ang pagmumura. Kung paano siya mangaral na salita ng Panginoon na matapang, pero nagmumura siya. At yun ang hindi sa kanya nagustuhan ng iba. Pero yun kasi inabot ng mensahe ng panahon na yun eh. Yun ang sinasabi ng Bible, ng Revelation. Sa pananampalataya sila mabubuhay. Pero pagdating ni John Wesley, hindi na pala ganun. Kailangan nung samahan o laki pa ng gawa. Pero hindi lamang pala yung kailangan mo pala mapuspos na Espiritu Santo. Para pag napuspos ka ng Espiritu Santo, hindi ka na magbumura. Hindi ka nagagawa ng mga filthiness, ng mga kamalian. Bakit? Ikaw ay puspos na ng Espiritu Santo. Yun ang mensahe sa panahon natin ngayon. Hindi lang mabubuhay sa pananampalataya. Kaya sabi ni St. James, sabi niya dito, chapter 2, verse 24, sabi niya dito, sa verse 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So nakita mga kapatid, dahil sa pananampalataya mo, naging sakdal ang iyong gawa. Sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal. Naging sakdal ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Dahil may pananampalataya ka na ikaw ay ligtas, kaya ka pumupunta sa church. Yun ang pagpapakita mo ng pananampalataya. Sabi ni Prophet. Hindi pwedeng, parang ibang naririnig ko dito na sabi niya sa akin, no, sa bahay. Bakit? Nagpipray din naman ako eh. So nakita niyo?
Kung yung panahon ka ni Martin Luther, pwede yun. Pero sa panahon ng huli ka panahon nito, sa message of the hour na sinasabi, sa panahon ng Laodicea, hindi na ganoon ang mensahe. Kailangan mo pumunta sa church. Kailangan mo makipag-fellowship. Hebrews chapter 10 verse 25, kailangan mo yan. Sabi ba, dito ako sa bahay, nagpe-pray naman ako eh. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, pwede ka nagpe-pray, pwede ka dinidinig ng Panginoon. Dito pa nga sa church yun eh, partida yan. Paano pag sa bahay? Kailangan makipag-fellowship sa mga mananampalataya, sa bawat saints. Kailangan mo yan. At yan ang magpapatunay na may pananampalataya ka. At sabi niya dito, sabi niya sa verse 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So nakita niyo mga kapatid, ye see then how that by works a man is justified and not by faith only. Hindi lamang pala sa pananampalataya ako, hindi ka naman gumagawa. Di ba? Kaya kung babasahin niyo ito sa unang verse dito sa chapter 2 na to, kung mababasa niyo mga kapatid, sabi niya, may nangangailangan. Sige, pagpalain ka ng Panginoon, pero hindi mo pala tinulungan physically o binigyan ng pambili ng tinapay man, sabi niya dito. O kung ano ang pangangailangan niya, hindi mo binigyan. Asan yung gawa doon? Kaya nakita niyo sa pinanggalingan yung malaking simbahan, ano sabi nung pagpupunta yung Papa? Peace be with you. Di ba gano'n? Peace be with you. O pagpalain kayo ng Panginoon. Yung mga nag-iirap, tuwa naman. Saan yung bigay doon? Nagugutom na eh. Kaya sabi dito, nagugutom na yung tao, hindi mo bigyan. Kaya sabi ng nabasa ko, sabi niya, hindi after si Satan sa sinner. After si Satan, saan? Sa mga impersonator na Kristiyano. Na nagsasabi na Kristiyano sila pero hindi sila tumutulong. Yan ang sabi yan ang pinupunto ni Santiago. Kung babasahin niya dito sa chapter 2 niya pataas. Sabi niya dito, likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way. So sa nakita niyo mga kapatid, inaring ganap sa mamamagitan ng gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo. Hindi lamang pala yung sinasabi o kinikwento ng sugo, kundi pati yung sinugo, tinanggap din ni Rahab. Kaya hindi siya napahamak. Sabi niya dito, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Nakita niya, kasi pag wala kang espiritu, kulang ang composition ng iyong body. Meron lang akong soul sa katawan. No, hindi. Tatlo yan, mga kapatid, di ba? Yung katawang lupa, may espiritu at merong kaluluwa. Sabi nga na iba, meron pa nga yan, yung buto. Kaya nakapitay na. Sabi kay Pastor, brother. Flesh and blood lang pala ang hindi papasok sa kingdom of God. Sabi naman buhay pa siya. Paano yung buto, brother? Sabi niya kay Pastor. Natural, kasama na sa laman yung buto. Yung flesh, may kasamang buto yan. Hindi makakatayo yan eh. Niliteral mo naman masyado flesh na walang buto. Kaya ang tao, may buto talaga yan eh. Pag sinabi ni flesh, kompleto yan. Kasi flesh and blood lang daw ang hindi makakapasok. So, nakita niyo yung kakapusan. Kaya kung wala tayong prophet sa huling kapanahonan, hindi mo maintindihan ang sinasabi ng Bible. Kaya kailangan mo tanggapin ang mensahero sa huling kapanahonan. Hindi lamang yung mensahe. Amen. So sabi ng mahal na propeta sa kanyang mensahe na, as I was with Moses, so I will be with thee. Yan dito. Look, sabi niya, Rahab said, have mercy upon me, spare me.
I don't want to die with these unbelievers. Yan ba ang panalangin natin mga kapatid? Na hindi tayo mapasama sa kamatayan sa mga unbeliever? Kasi believer tayo eh. Kaya gusto natin makasama sa mga believers. Hindi sa mga unbeliever. I don't want to die as an animal. I want to die in the arms of Jehovah. Diba gusto natin mga kapatid, pag tayo kinuha ng Panginoon na hindi pa siya dumadating ng corporal body o physical body, mga kapatid, ay pag namatay tayo ay nandito tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Diba ang gusto natin? Yes. Kasi sa pamananampalataya, gusto nating mamatay sa arms ni Jehovah. I believe your God, sabi niya, because He's both of God of heaven and earth. He does visible things. So nakita niyo? He does visible things. He makes things real. Hindi lang kwento. Sabi ni Brother Branham, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng history. Ang Diyos ay hindi lamang katulad ng isang painted fire. Kundi ang Diyos ay mga kapatid ay tunay. Kaya ang Diyos, sabi niya sa isa niyang mensahe, sabi niya, ang Diyos, God is invisible God. And God is a visible God. Amen. God is tangible and God is intangible. Amen. Sabi niya dito, I never seen Him do it. Sabi ni prophet. But I believe it anyhow. Kasi hindi niya nakita yung kapangyarihan ng Panginoon sinabahan ni Israel. Tayo hindi naman natin nakita ang Panginoon eh. Tama ba? Sino nakakita sa Panginoon? Wala. Pero sumasampalataya ka. Kahit si Brother Branham, hindi natin nakita ng personal. Sa internet na lang. Pero sumampalataya tayo na siya God's messenger. Amen. Hindi natin nakita yun. Sabi niya, she had never seen Job. She had never seen Joshua. Si Joshua, hindi pa sila nakikita ng time na to. Kasi nagpadala pa lamang ng messenger. Tama ba? Messenger pa lang ang nakita ni Rahab. Hindi niya nakita si Joshua, pero naniwala na si Rahab doon sa kinikwento ng spy. At sabi niya, she just heard of Joshua. She never seen God. She never seen any of the works of God. She just heard. Others had seen it and she believed by hearing it. So nakita niyo? Others had seen it and she believed by hearing it. Naniwala siya, sumampalataya siya sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya sabi ko nga sa inyo, kumento ko sa inyo ulit, si Sister Haterite, di ba? Sabi ni Barban alam mo, Sister Haterite, nagkaroon ako ng paghahunting sa mga squirrel na ito. Ha? Ito lang sabi ko, hulihin ko, papatayin ko, ang isa-shot ko, sabi niya. Pero sabi ni Holy Spirit, may usapan tayo na 5. O hindi ako nagkama 5. Tama ba? 5, no? Eh hindi, sabi niya, 6 ang kailangan eh. So na-fulfill yun, sabi niya kay Sister Haterite. Sabi ni Sister Haterite sa kanya, Brother Branham, simula nung nagkakilala tayo, simula nung nag-preach ka dito sa church nito, lahat ng sinasabi mo sa akin, lahat niya pinaniwalaan ko yan. Imagine niyo, hindi, sabi ni Branham, hindi nakita ni Haterite, Mr. Haterite, ang mga sinasabi ko at kinikwento ko kasi hindi naman kami magkasama. Pero lahat ng yun ay pinaniwalaan niya. At sabi ng Holy Spirit sa kanya, sabi ng Holy Spirit kay Branham, nalugod ang Holy Spirit kay Haterite. Kaya sabi ng Holy Spirit kay Brother Branham, sabihin mo sa babae, lahat ng hilingin niya ay pagkakaloob ko sa kanya. Bakit ka mo? Nalugod niya ang Espiritu Santo. Bakit ka mo tinanggap ni Haterite si Brother Branham? At hindi lamang yun, yung mensahe ni Brother Branham. Kaya nalugod ang Espiritu Santo kay Haterite. Kaya sabi ni Brother Branham, thus saith the Lord. Sabi niya gano'n. Sa harapan ni Haterite. Lahat ng kahilingan mo ay ibibigay ng Espiritu Santo. Sabi niya sa akin. Lahat. Wala kang pera. Sabi niya, bigyan ka pera. Anong gusto mo? Yung kapatid mo na may sakit. Para pagalingin. Ikaw na may karamdaman, papagalingin ka. Ano ba? Anong gusto mo? Kahit ano. Sabi niya, nag-isip siya. Sabi niya, Haterite, meron akong anak na hindi pa nakapasok sa kaligtasan. May karamdaman ako, may karamdaman yung kapatid ko. Gagaling yun. Kasi sinabi, thus saith the Lord eh. May thus saith the Lord.
Pero naisip ni Haiti Wright, yung aking dalawang anak. Niloloko-loko nga eh. Sabi ni Berban yung dalawang anak ni Haiti Wright, kapag nag-preach siya, nag-sharing sila doon. Nagloloko-loko lang, tinatawa-tawanan nga lang siya. Pero nung nag-usap sila ni Haiti Wright at yung Espiritu Santo ay nandun, tumatakbo yung dalawa na umiiyak. At naligtas sila. Sabi ni Haiti Wright, ako matanda na. Anytime, babawian na ako ng buhay. Sigurado na si Haiti Wright eh, pero yung dalawang anak ko, hindi ba sigurado? At sabi niya yung kwento, kay Billy Paul, sabi niya, nabasa ko kay Billy Paul na, yung dalawa na yun, mga kapatid, naging deacon ng church. Hanggang tumanda. So nakita niyo mga kapatid, kapag nalugod mo palang Espiritu Santo, lahat ng hilingin mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Bakit? Dahil tinanggap mo ang mensahe at tinanggap mo ang mensahe. At sabi niya dito, now said, I want favor for me and my father and my mother. They're both old and crippled up. I've got some brethren. I want to have faith for them. And the spy, so saan nakita niyo yung spy pala mga kapatid, hindi lang pala ito spy, preacher. Said, yes, he's coming this way and we're going to take the land. Now if we want to get them saved, go get them in the house. So ang usapan, pag binasa yung Bible, doon sa Joshua, ang usapan, hindi sa ibang bahay. Doon din sabi ng messenger, yung mga kamag-anak mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, na lalaki at babae, dalhin mo dito sa bahay na ito. Bahay mo. Hindi sa mga bahay nila, kasi ito lamang ililigtas. Dahil ang unang tumanggap ay si Rahab. Sabi niya, dito mo sila dalhin. If you believe it, go get them and get them in here. For we'll not be responsible if they're in the streets. Hindi responsibilidad ng mga magliligtas kung nandiyan sila nagpakalat-kalat. Kaya tayo mga kapatid, inipon dito sa isang church, sa isang pananampalataya, kasi dito tayo niligtas ng Diyos. Kaya hindi tayo pakalat-kalat dyan. Kasi mawawalan ng kabuluhan ng Hebrews chapter 10 verse 21. Na huwag pabayaan ang pagtitipon ng mga banal. Hindi sa building, kundi sa anong God's provided way of place of worship ng Panginoon. Diba? Sa kanyang pangalan, kay Jesus Christ. Kaya doon tayo inipon. Hindi tayo maliligtas sa iba. Kay Jesus Christ lang tayo maliligtas. Now, but if we'll just get in the house, we'll be responsible. Where that little red cord was to hang down the window, we'll be responsible if you put them in the house. Oh, brethren, if there ever was a time we ought to get our loved ones in the house, is today. At sabi ng Bible, kapag binasa nyo dyan, this is the household of faith. Sabi niya, get them in, for the time is coming when there's coming a shaking. Only our fathers, mothers, and brothers, sisters are only safe in the house, because God's power is going to shake the country again. It is. And only the house of faith will be saved. Yun lang palang maliligtas mga kapatid, yung household of faith. Ang household of faith ay tayo. Sabi ni San Pablo yan. Now he said, I'm not responsible unless you get them in the house. And she made them swear that they would not destroy her or her family. He said, if you get them in, they'll be safe. She let them down out of the place, and they went. This great harlot Rahab, pakinggan niyo mga kapatid, this great harlot Rahab become a believer. From harlot to a believer, na proselyte. Ibig sabihin ng proselyte, converted. I took her history here not long ago, after she was considered and brought into the faith because of her belief in God. She was brought into Israelite faith, a proselyte. Ibig sabihin, taong nagbago ng isang paniniwala. Na-convert from harlot. Sabi nga ni Brother Branham sa ibang mensahe niya, si Rahab mga kapatid, after nang mailigtas sila Joshua, hindi na siya naging harlot. Ano kinakanta natin yung touching Jesus is all that really matters. Amen. And my life will never be the same again. Amen. Pero kailangan mo muna pumasok sa household of faith. Huwag ka dyan sa streets kasi hindi kayo liligtas dyan. Kaya nung nasa streets pa tayo mga kapatid, walang kaligtasan, pero may messenger na pumunta sa iyo para ilagay ka sa household of faith. Sabi niya, get them here.
ipasok mo sila dito. Kaya sabi ng Panginoon kay Brother Branham, yung mga bride, mga kapatid, sabi niya, ano sabi ni Brother Branham? Sabi sa kanya ni Espiritu Santo, sabi ng Panginoon kay Brother Branham, pull out them bride, saan? Sa mga churches. Kasi doon tayo manggagaling sa iba't ibang churches, dadalhin dito sa Nobya ni Cristo. Dahil sinabi ng Bible yan sa Revelation, come out of her, my people. Ha? Kasi sa mga churches, ilalabas ang isang church. Yun ang true church. Amen. Yung dahil sabi nga ng Bible, ni Branham, may pananampalataya ka na dati sa mga churches na kinabibilangan niya. Pero sabi niya, that is not the true faith. Kailangan mo ilabas niya sa faith na yan, doon ilalagay ka ngayon. Saan? Sa true faith. Kasi sabi ni Branham, maraming pumupunta sa church, pero hindi nila alam ang approach o ang tamang approach kay Jesus. Basta pumupunta sila sa church at magsasabi sila na sila ay Kristiyano. Pero hindi nila alam kung paano maging isang Kristiyano, hindi nila alam kung paano i-approach ang Diyos. Bakit kamo? Sabi ni Brother Branham at sabi ng Bible mismo, sabi ni Jesus mismo, mga kapatid, masasamba mo lamang ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Amen. Kapag wala ka sa katotohanan, hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo. Kasi ibang espiritu na nandun, isa dito sa espiritu na may espiritu at katotohanan. Malinaw yan, sinabi ni Jesus Christ. Dahil ang hinahanap ng Diyos ay yung tunay na mananamba saan? Sa espiritu at katotohanan. Yan ang hinahanap. Kapag wala ka sa katotohanan, hindi mo masasamba ang Diyos ng totoo. Amen. Bakit nasa maling ground ka eh? Now, Rahab became a believer, sabi niya. She was converted. She was courted a general in the army of the Israelite army. One of the two spies, sabi niya. Watch what God did for that woman. They moved up in Bethlehem and they had a son, and the son they had, sabi niya, husband to Salmon from the tribe of Judah. Called him Boaz. Out of Boaz, he married Ruth from Ruth. And Boaz came Jesse, and out of Jesse came David. Out of David came Jesus. Amen. Huh? At paglabas ni Jesus, lumabas ang Nobya ni Cristo. Amen. Kaya kung mapapansin nyo sa Matthew chapter 1, kulang na isang generation niya. Lahat yan 1 to 14. Kulang ng isa. At sabi ni Brother Branham, sabi ng mahal ng propeta, bakit kulang? Doon sa isang last generation, dahil yung panghuli doon ay yun yung nobya na lumabas. Kung nakita niya walang propeta, bibilangin pa, kulang. Kulang nga eh. Pero sabi ng mahal ng propeta, kaya kulang yan dahil yung nobya ni Cristo sa huling kapanahunan, dyan ay galing, dyan manggagaling. Kaya kulang ng isa. Now, why? So sabi niya, bakit? Sabi ni Brother Branham, faith cometh by hearing, hearing of God, that's God of heaven and earth, and believing on Him. Diba? Romans chapter 10, verse 17. Believing what? The commission that God had given to a man named Joshua, believing that commission. So naniwala kay Joshua, naniwala rin doon sa commission na kay Joshua. Dahil yung commission, mga kapatid, from Moses, nalipat kay Joshua. Dahil wala na si Moses. At sabi ni Brother Branham, Joshua had faith in his own commission as Moses had faith. Things went wrong for Moses. Diba? Daming mali ni Moses. Pero sabi ng Bible, si Moses ang pinakamit niyang lingkod. Pero maraming pagkakamali si Moses. Tama ba? Pero sabi ni Brother Branham, right or wrong, Joshua and Caleb stayed with Moses. Amen. Anong utos ng Panginoon? Just speak to the rock. Lalabas ang tubig. Kaya sabi nga, di ba, naririnig natin kaysa sa social media, huwag kang magdidesisyon kapag galit ka. Sabi niya, pagka happy ka pa, di ba? Mga ganon. Bakit? Nung hinampas kasi ni Moses ang bato, pag binasa yung Bible, hindi siya happy, natawa o hindi. Galit. Dahil sa ginagawa ng bayan. Ibig sabihin, just speak the word, sabi ng Panginoon niya, utos eh. Pero hinampas eh. Hindi lang isa eh, dinalawa pa eh. Pero si Joshua at si Caleb, mga kapatid, na natili kay Moses, may mali yun. Sa iba nun, malis na yun. Alis ka na talaga kung hindi mo tinitingnan yung... Pero sabi ng mahal na propeta, if you cannot respect the man, respect the office of that man. Pero sabi ni Brother Branham din,
If that man lives the word, live the man, stay in the word. Pero hanggang di umahal sa salita ng Panginoon yan, samahan mo yan hanggang sa kamatayan. Pero kung may mga sarili na ng ano yan, nagtuturo na yan, ay mali pala. Ang Diyos pala ay iba pala ang ama at iba pala ang ama sa anak. Ay umalis na tayo. Pero hanggat nananatili sa salita ng Panginoon, dito sa mensahe ng huling kapanahonan, kailangan mo manatili rin dyan. Tayuan mo yan. Things went wrong for Moses. Look like he failed many times, but he rode through it triumphantly and died on the rock. At kung mapapansin nyo, ang tinutukan ni Brother Branham na rock na ito, walang iba kundi kay Jesus Christ. Although literal doon. Pero sabi ng St. Jude, mga kapatid, the angels pack him away. Kaya mapapansin nyo, may nagtatalo-talo kasi dito sa mensahe. Kasi sabi ng Bible, namatay si Moses. Ba? Namatay. Nag-born nga sila. Asan yung katawan? Kung namatay. Yun ang tanong. Saan daw nilibing si Moses? Minister's meeting to eh. Sabi ni Santo Mayo, wala akong nabasa kasi kahit isa eh. Wala rin sa kapitbahay namin. Yung bangkay niya. Kaya kung sinabi ng Bible at mensahe na hindi nakita yung kanyang bangkay, huwag na natin hanapin. Kasi nga sabi ng St. Jude, ng Book of Jude, nagipag-agawan si Michael sa devil doon sa katawan. Kaya sabi ni Brother Branham sa kanyang mensahe, si Moses, hindi namatay, kundi na-rapture. Bakit? Pagdating sa Mount of Transfiguration, naandun si Moses. Kasama ni Elijah, kasama ni Jesus. Bakit? Ano pinagbasihan ni Brother Branham? Nung dinala ni Michael ang kanyang bangkay, sabi doon sa Bible. Kaya hindi namatay, sabi niya gano'n. Although sabi sa Bible doon sa una, namatay. Pero pag tinignan niyo yung account ng Bible sa Old Testament, wala nang bangkay na ano eh. Buti pa si Joseph, mga kapatid, din namatay si Joseph, di ba? Amen. Andun yung bangkay. Saan siya namatay? Sa Egypt, di ba? Di ba? Every time na sabi ni Joseph, huwag niyo akong ililibing dito sa strange land. Tama ba? Kung nabasa niyo? Dadalhin niyo ang aking buto sa Israel, sa Canaan, sa lupang pangako. Kaya sabi ni Brother Branham, every time na makikita nila si Joseph, yung buto ni Moses, yung kanyang taon, every time na makikita ng Israelite, mga kapatid, minsan isang araw, lalabas kami dito. Kaya sabi ni Brother Branham, every time na makikita natin si Jesus, mga kapatid, alam natin na minsan isang araw may pag-agaw na darating. Ganun yan. Ganun yung Israelite. Every time na makikita nila yung buto ni Moses, makikita doon nila pag nahihirapan sila, na gumagawa nung pinapahirapan sila ng Egypt, pag nadadaw sila sa buto ni Moses sa kanyang bangkay, lagi nilang naalala na minsan, aalis kami dito. Kasi yun ang sinabi ni Joseph eh, pag alis nyo dito, isama nyo ang aking buto, huwag nyo ililibig dito. Kaya sabi niya sa nobya, sa anak ng Panginoon, minsan isang araw, habang tinitingnan natin ang salita ng Panginoon, habang tinitingnan natin si Jesus, mga kapatid, minsan isang araw, aalis tayo dito. Now, sabi niya, God, let me go like that. Sabi ni Brother Branham, God, let me go like that. Na the angels pack him away. Minsan isang araw kasi sa rapture, di ba? Gusto natin ganun din. Kasi hindi tayo dadalhin doon na, sasakay tayo ng aeroplano or mga something na tawag ito yung mga rocket ship. Hindi. Invisible. Di mo alam, di natin alam kung paano tayo mapupunta doon. Pero sabi ng Bible, in the twinkling of an eye. Amen. Ganun lang kabilis ang rapture. Now, sabi niya dito, let me hold my commission till someday when I get ready to die, I'll see the rock laying there by me. Joshua is keeping his commission. God will hold it sacredly because he stayed right with the word. So, ganun ka pala mga kapatid, ganun ka rin. Kapag pinanghawakan mo kanyang salita, sacredly. Sabi niya, nag-stay ka sa word, nanatili ka sa word, ang kamatayan mo mga kapatid, sabi niya, ay dun sa rock. Anong rock? Si Jesus Christ. Amen. Kasi hindi ka naman kukunin kapag hindi ka din doon namatay.
Kasi lahat ng kukunin ng Panginoon ay namatay sa rock. Walang ibang tinutukoy na rock dito kundi si Jesus Christ. Lahat ng namatay sa ilalim o sa kapangyarihan o sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus Christ, yun lamang kanyang kukunin. Kapag hindi kay Jesus Christ, hindi ka bubuhayin ng Panginoon. Walang kabuhayan doon. Although may pagkabuhayan yun doon sa second resurrection, pero para hatulan. Pero ang pagkabuhay ng isang mananampalataya, ang resurrection ng isang mananampalataya, papunta sa buhay. Amen. Dahil walang kamatayan sa mananampalataya. Now, Rahab know that Joshua had this commission. Now, don't miss it. Hold these things in your heart. Hold these things in your heart. Ang alin? Yung salita ng Panginoon. Sabi na nga, di ba sa English kasi, yung mga terminologies kasi ng iniingatan. Yung keep it. Di ba? Pagdating sa Tagalog, pwedeng iniingatan, pwedeng itago. Yung Tagalog yan, di ba? Sabi nga nung nabasa ko dito, sabi niya, huwag mo lang daw itago. Kasi kapag tinago, pwedeng mawala. Sabi niya, ang dapat mong gawin, ingatan mo yan. Kasi kapag iniingatan mga kapatid, hindi mo lang tinago, kundi pinapahalagahan mo yung iniingatan mo. Di ba pag meron kang mga alahas, iniingatan yan. Ganon din ang yung kaluluwa, iingatan mo yan. Sabi nga, di ba sabi ko nga sa inyo, ang aking katawan, sabi ni San Pablo, ang aking katawan ay aking sinusupil, inahampas ko para hindi mahulog sa kasalanan. All these things in your heart. Joshua had the commission. Rahab recognized it before she seen anything. She know Joshua had the power of God that was going to take the land. She asked for mercy. God granted her mercy. So now, ang bawat isa sa atin mga kapatid, na humihingi tayo ng awat biyaya sa Panginoon, ay pinagkaloob din sa atin ng Panginoon. Kung paano ipinagkaloob kay Rahab. Now, when Joshua came into the land, of course, we know she was spared. So, nakita natin mga kapatid, kung babasahin yung Joshua chapter 2 hanggang sa chapter 6, dahil sa pananampalataya at pakikinig ni Rahab mga kapatid, nailigtas siya. Ganon din sa bawat isa sa atin. Nung nakinig tayo sa salita ng Diyos at sa mensahe ng Panginoon at tinanggap natin ng bagay nito at yung mensahero na nagdala doon sa mensahe, pinaniwalaan mo at sumampalataya ka, kasama ka sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, minsan isang araw ay magkikita-kita tayo doon. Hindi tayo kukuhanin ng Panginoon na nandyan tayo sa streets, na pagala-gala ka, vagabond ka dyan. No. Kailangan yung pagiging vagabond mo noon, sabi ng mahal na propeta. Kinakanta natin yan eh. Di ba? Yung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka. Dahil noon, wala ka pang Jesus. Although naririnig mo yan, alam mo may Jesus. Pero wala pa yung pananampalataya na ibinigay ng Panginoon. Pero minsan isang araw mga kapatid, nagpadala ang Diyos ng mensahero. At nagdanumusbong yung pananampalataya because faith cometh by hearing, hearing the word of God. At unti-unti ka ngayon, lumalapit at napunta ka sa loob ng church. At doon ka tinuruan ngayon. Kasi hindi titiba yung pananampalataya mo sa labas. Kailangan mo din sa loob. Saan? Sa God's provided way of worship. Walang iba kay Jesus Christ. Doon lamang mga kapatid, wala ibang pupuli ng Panginoon sa ibang bagay, kundi sa ilalim, sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Kasi saan tayo nagtitipon-tipon? Hindi sa building, hindi dahil sa ating mga sarili, tayo nagtitipon-tipon sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni San Pablo, at si Brother Branham, sabi niya, kailangan mong maniwala sa hindi lang dapat na bautismo ka sa isang bautismo. Hindi. Kailangan mo one baptism, one Lord, one faith. Lahat one. Bakit? Because God, isa lang ng Diyos. I and my Father, o I and the Father, are one. At sabi niya, ang Ama ay nasa akin at hindi kami naghihiwalay. Nakita niya parang naghihiwalay sa kanila. Ang linaw na sabi ng Bible, hindi kami naghihiwalay.
Dahil ang Ama at ang Anak ay iisa. Kaya sabi ni Jesus Christ, kapag sumampalataya at naniwala ka sa Anak, ay sumampalataya at naniwala ka rin sa Ama. Kasi hindi sila magkaiwalay, hindi sila iba, kundi sila ay iisa lamang. So naniwala ba tayo at sumasampalataya ba tayo sa isang Diyos? Dahil yan ang sinabi dyan talaga sa Bible. Bakit lamang nagkaroon ng 2 Diyos at 3 Diyos? O maraming Diyos? Dahil sa pandaraya ni Satan. Pero tayo mga kapatid, dating dinadaya ni Satan. Naunawaan natin at naintindihan natin na nadaya pala tayo noon. Ngayon hindi na. Kaya lahat ng pagsamba mo ngayon ay sa ilalim ng Espiritu at katotohanan. Noon hindi. Kaya lahat ng pagsamba nila mga kapatid wala sa katotohanan, lahat yan malinaw sinasabi ng Bible. Mabaho sa amoy ng Panginoon, sa ilong ng Panginoon. Pero tayo mga kapatid, sabi ng Book of Revelation, ang lahat ng panalangin natin, ng offering, sacrifice, thanksgiving natin mga kapatid, ay mabangong samyo sa ilong ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa gabing ito, dahil sa kanyang biyaya. Tayo awit ng Christ is the answer bago tayo manalangin. Pakisama po sa panalangin at kagalingan ng aking upo at ang patuloy na palakasan ay pagkaloob ng ating Panginoon sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Kaya request ni Brother Engineer, kasama natin sa panalangin. At sabi niya pa dito, pakisama po sa panalangin ang aking apo na si Aritea na nilagnat. Pakisama din po sa panalangin ang pananakit ng aking balakang at aking binti. Ito yung prayer request ni Mr. Beth. So, isama natin sa panalangin kaya pala hindi naka-attend ngayon. Masakit lang yung binti at balakang. Hindi na madadala ng mga alpikasin, pero ang Diyos ang bibigyan ng kagalingan. Alpikasin ay ang medyo natin, pero medyo lang yun. Talagang nagbibigyan ng kagalingan yung Panginoon. Naman. Isama nyo po sa panalangin sila mama at papa sa kanilang trabaho at isama nyo rin po sa panalangin si Ate Aisha na makapasa sa darating na test sa linggo. Sa Diyos lamang ang papuri at pasalamat. Isama rin natin sa panalangin ito. At sabi nga dito, pag-isama po sa prayer na naway makapasa po sa darating na pagsusulit sa araw ng linggo ng Diyos ang manguna at magkabay sa atin patungo sa school. Laging sa katatagan at sa kaalaman ay sa Kanya ko lamang ipinagtitiwala. Tanging sa Diyos ko lamang ibinapalit ang papulit at salamat. Kasama niyo rin po sa panalangin ng aking Ama makabalik sa gawain paglilingkod sa ating Panginoon. Prayer po sa Talasya. At ito ang mga prayer po sa ating panalangin. Ikaw rin ay isip ng panalangin na ang Diyos ang patuloy na mag-ingat at patuloy na mag-provide ng aming mga pangailangan financially at yung mga outreaches ng bahay ng dalanginan ay patuloy natin isama. At yung para sa overseas,
nanonood sila. Sa mga hindi nakaka-attend, mga kapatid, tuwing Wednesday, ay patuloy din natin sila kasama sa panalangin. So, sa gabi ito, tayo muling nalulod sa ating Panginoon. Tayo manalangin.
Sinabag. Salamat sa ating Diyos. Lord God, kami nagpapasalamat sa inyong magbigay sa amin, sa inyong kakilaan, at sa pagtugon muli sa aming mga panalangin. Ang awa ito'y nakarating sa iyong pulutan ng awa, at naging mabangong samiyuga sa iyong mga pangalangin. Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, ang dalangin namin ay patuloy mo kaming baguhin sa aming mga pag-uugali, patuloy mo kaming baguhin sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Lord Jesus. Makaabot kami, O God, sa ikaabot mo sa bawat isa amin. Lord, patuloy mo pagtibayin, O God, ang aming mga pananampalataya, lalo kaming lumago, Lord Jesus, sa aming mga pananampalataya. Patuloy mo pag-ingatan ng bawat isa sa amin sa dakong ito, kaya din, O God, sa mga preachers ng bahay dalanginan, patuloy namin sinasama sila sa panalangin, kung paano mo kami pinagpapala sa dakong ito, kaya din, O God, sa kanilang makinilalagyan. Lord, ang bawat isa sa amin, O God, ay patuloy mong gabayan ng banal na Espiritu Santo. Hanggang sa iyong pagdating ay makita mo ang aming mga puso na may mga pananampalataya na iniingatan namin, O God, ang iyong salita sa aming mga puso. O Lord Jesus, sa gabing ito, patuloy ka namin tinataas at sinasamba sa iyong matamis na pangalan ng Jesus Cristo. Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos sa gabing ito. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord. I worship you, Holy Son. That is what I want to do, and I give you praise. For you are my God bless you, Brother Video tayo. Dahil na ako na sa pinakauling bahagi ng ating buhay, ang pagbabalik ka loob sa ating Panginoon. Lawit natin sa ating giftings. Brother Rob. Okay, manalangin sa ito. Gusto namin nakita sa lahat tayo pananalig tayo sa Kristo ng Diyos. Manihil, Panginoon, babalik na patuloy at pasalamat o Diyos sa mga salita, Panginoon. Lord, na siyang nag-remind sa amin, Panginoon, kung paano, Lord, ang tunay na pananampalataya o Diyos. Dapat, Lord, na sinasabuhay namin, Diyos. Maging ang Diyos, nabilit namin siya, Lord, ang pasalamat, Panginoon, sa patuloy, Diyos, na lakas na nagugaloy sa amin, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, taglay namin ng Diyos. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga ginamit mula sa tagapanguna,
sa mga instrumento, muli o Diyos na ginamit mo, Panginoon, upang magdali ang iyong pagpapala patuloy sa amin, O Diyos. Lord, ikaw magbalik, Panginoon, ang pagpapala sa kanila. Alam mo, O Diyos, pangailangan nila, Panginoon. Lord, ikaw, O Diyos, sa pag-provide sa kanila, Panginoon. Maging, O Diyos, kami man, Lord, na hinig ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na aming napakinggan, Panginoon, iyong pamuhay namin. Ganun din, O Diyos, Lord, ikaw, Lord, ang patuloy, O Diyos, na mahalaga, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, hanggang, Lord, sa iyong pagdating, O Diyos, ay makita mo, Panginoon, at may madatnang ka, O Diyos, na sapat na pananampalataya sa amin, Panginoon. Maging, Lord, sa mga kaloob na, O Diyos, na di kami ng mga anak, dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na mag-ingat nito at magamit, O Diyos, sa kilalago, Panginoon, ng Iglesia. Maging, O Diyos, na pagsamantalang pag-iwalay. Dalangin namin, Lord, kung gano'n kami pinagkaingatan, Panginoon, na tumako dito sa sambahan na ito, ng ligtas at payapa. Ang hingin namin, Lord, na gano'n din po, Diyos, sa aming pag-uwi, na ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang pag-iingat at ang ligtas na payapang pag-uwi namin sa aming bata ngayon. Lord, sa iyo may balikan lahat ng kapurihan at salamat sa tayong pangalan na aming Panginoon Kristo namin Diyos at tagapagligtas. Amen. God bless you, Brother Rob. God bless you, brother and sister. Wala mga po about isa. Kung dyan, sabi ko, I love you with the love of